Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabansa. Kayo ay nasa iparas kay paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po muli, mga kababayan. Magandang hapon, Paring Ado. At maganda itong talakayan natin dahil alam mo, mayroong mga dating mga anong pangalan nito, ito yung naghuhudas kay Noynoy Aquino pinapahiya si Noynoy Aquino bilang Pangulo at nahuli na may daladalang mga baril sa doon sa malapit sa Commonwealth at siya pa naman ay mataas na opisyal ng pamahalaan. So, sabi ng tao, na-stop yata yung sasakyan. Oo, na-stop. Nakita may mga armas. Nakita mga armas. Heavy arms. Oo, at saka in possession of deadly weapons and without license. Oo. At eventually, he was fired by Noynoy. Nung una pa lang, slow pa, pero pinalitan ni Noynoy yan. So ngayon, pumapapil na naman. Pumabalik, pumapapil. Parang masamang palagay niyo. At tingnan mo kung anong pinagdadaldal. Puro kabulastugan pinagdadaldal nito. Ito, pakinggan natin ito. Kung anong pinagdadaldal ngayon ito. At pinklawan naman ito. Ang lahat ng mga pinklawan at saka mga dilawan ay talagang gusto nilang isulong ang impeachment ni Sara. Pero hindi nila kaya. Dahil wala naman silang hindi naman sila mahal ng taong bayan, Paring Ado. Ito, pakinggan natin. Hindi naman tayo ganun katalinuhan, pero binobobo pa rin tayo nitong mga senador neto no? Yun yung nakakainis dito, di ba? Dahil pinatagal nila ng 4 na buwan. 4 na buwan? Tapos sasabihin nila, Pebrero pa na-submit yung impeachment. Tapos sasabihin nila ngayon, kulang sa oras. Kaya gawa na lang tayo ng de facto dismissal resolution. Diba? Ano pa naman yun? Dinelay mo. Tapos ngayon sasabihin mo, kulang sa oras. Okay. Delayed na nga ng June 2, ginawa pang June 11. June 12, holiday. June 13, tapos na yung session. Ano ba yan, di ba? Ano ba yan? Sobrang lokohan naman yan, di ba? Kung manloloko naman kayo, medyo yung nakasanayan namin. Hindi daw siya katalanuhan? Inamin mo na hindi ka talaga matalino. Kasi kailan ka pa ba naging matalino, Hindi ka lang hindi matalino, tingnan mo yung itsura mo rin. Kaya na nagtataka nga si Winnie Monson, Mr. Llamas, kinikriticize mo yung Senado, ano bang interest mo? Who are you to have an interest in the impeachment? Tapos ka na Tapos na yung administration ni Noynoy. Why are you so concerned with the impeachment? Kaya nagtaka si is it because yung isang babae na hunti virus ay banat ng banat dyan sa Senado? Mayroon ka bang sentimental relationship dito sa babae kaya galit na galit ka rin sa mga senador? Ito nga, may sinasabi si Ginang Winnie Monson ito, pakinggan natin tungkol sa iyo, Mr. Hindi matalino, hindi rin, ano ba itsura nito? Ano ba itsura nito? Di ba nakakatawa yung itsura nito? Forget his first name. This man is history before he is even current events. Llamas is back to say, 1, as if to prove a clean conscience and also to shove it in our faces, that he owns even more communist high-powered guns than the AK-47 taken by the police at the scene of an accident, where initial reports put his son.
Kabila ng kabi-kabilang panawagan para sibakin sa pwesto si Presidential Advisor on Political Affairs Ronald Llamas dahil sa pagbili nito ng pirated na DVD, binigyan lang daw ito ng memo ng Malacanang. Ang kay Deputy Presidential Spokesperson Abby Valte, pinaalalahanan daw si Llamas na mas maging maingat sa mga aksyon bilang public official. Di na raw siya kailangang sibakin sa pwesto dahil inamin naman daw niya ang pagkakamali at humingi ng tawad. Presidential Political Advisor Secretary Rolando Llamas is confident that efforts to oust President Aquino will not succeed. Yung mga mahalagang institusyon ng pamahalaan, militar, mga iba't ibang departamento ay permanently divided na, no? Kaya I greatly doubt kung yung condition na yun ay nandyan. Okay, you, Lisa, the rumor is that you are having an affair with someone in Malacanang. You are going with Ronald Llamas. What? What? Secretary Ronald ay matagal kong kasama sa ating kilusan. Comrade, colleague, at so kasama ko pa rin siya hanggang 3 dekada na kaming magkakaibigan. No offense, he's not married and you're neither are you. I'm a widow. And he. What about Ronald? Is he married? I think... How can you know him for 30 years and not know that he's married or not? He's separated. Bakit pinagsabi yung dalawa? Sabi ni Winnie Monzon, are you like this with Llamas? What? Parang natatakot? Ganun ka ba hindi likable? Are you the person that only a mother can love, Llamas? Bakit parang abalang-abala si Hontiveros na sinasabing boyfriend ka niya? Decades na daw sila. Decades na lang. Comrade. Comrade in arms. Oh. So, where does that word comrade come from, pare? Di ba? Na communist. We are comrade in arms. Yung mga komunista, they call themselves in others comrade in arms. Pero nagtataka ako doon sa interview na yun kay Sonita Monzon. May isang tao doon. Bakit nagkasabay sila ron? Is there a similarity? Mayroon, kasi are they mutually similarly situated? Kung mayroong Llamas si Hontiveros, mayroon din Dayan at Jonel si Laila. Imbis Samson, Junel. Inamin daw Inamin. Okay, ito. Si Laila de Lima, inamin daw na may affair sila ni Dayan. Ito, pakinggan mo. Why did she fall for a driver bodyguard? What, made you fall for him? Frailties of a woman. How long did the affair last? A few years. You mean to say when you were Secretary of Justice? Or even before? A few years. I don't remember anymore. Is it possible that he used you and got money from the drug, whatever? It's within the realm always of possibility. Okay. Pero alam niyo po, kung ginagawa niya ho yun, o kung ginawa niya ho yun, dapat ho napansin ko yun, no, nahalata ko yun. Wala pong ganun. Gwapo ba? Ano daw? Similarly situated. At saka sabi niya, human frailties. Frailty, in other words, weakness niya yung mga makisig. Frailty, the name is woman. Shakespearean. In fact, in one interview kay Yumaong or yung isang kaibigan ko, the late Sandra Cam, hindi lang Junel, hindi lang Dayan. Mayroon pa daw isang dating inakusa who was in the Witness Protection Program. What? What? Na wala daw yung asawa sa Baguio dahil kasama daw itong ang pangalan niya ay tao at baka. Man. Tao at baka daw ang pangalan. Repeat offender pala ito. Frailties nga. Ano ba ibig sabihin ng frailties? Mahilig.
Mahilig. Hindi ba nakakahiya yun? Na mahilig ka sa ganun? Ang babae mong tao, talagang tinanong ni Winnie Monson, binabahayan mo ba? Ang babae, ang lalaki ang magbibigay ng bahay, hindi ang babae dahil nga sakit sa practice na yun. Dahil din is wrong. Oo. So, at tapos gustong mag-senador, gustong mag-congressman. Di ba, parang hindi ka maiya na iharap mo yung tao, yung mukha mo sa taong bayan na ganun ang pagkatao mo. Ewan ko lang. If she really has dignity and integrity. Tapos may pending case pa kaya ni-remand ng korte yung kanyang acquittal. Tapos panay banat kay Sara. Ano pa naman? Galit siya siguro sa mga loyal sa asawa ng mga babae. Kaya galit siya kay Inday Sara. Maintindihan ko pa na medyo may sama siya ng loob kay Tatay Digong. Pero kay Sara, ano ba makilalaban niya kay Sara, di ba? But anyway, bakit naman masama ang niya kay Digong? Siya na nga nag-imbestiga kay Digong. Anong sabi ni Jinggoy Estrada? You have investigated Duterte since he was mayor. And until you were a DOJ secretary, until you became a senator. Wala kang isang kaso na na-file. Hindi ba nakakahiya? Tapos ngayon, gusto nyo na ipapakulong si Digong. Wala ka nga na-file na isang kaso. So, tapos naggawa pa sila ng mga itong si Matubato, itong si Las Cañas, binisto ni Bicoy na hindi si Bukoy, Bicoy. Hindi. Si Bukoy, iba yun. Itong si Bicoy, ito yung hinayar nila Trillanes na kinasuhan sila ngayon, yung babae, na kinulong nila yung babae at saka yung pare, kuntsaba nila ni Dilima. Kaya nga yung si attorney, anong pangalan ng attorney na yun na nag-withdraw ng kaso? Sabio. Attorney Sabio. Sinabi ni Sabio na gawa-gawa lang yung mga testimony ni Las Cañas at ni Matubato. They were not really private sa mga sinasabi nilang pinapapatay ni President Duterte. Ito sinakyan ni Dilima, pero sabi ni Jinggoy, wala ka namang na-file na isang kaso. He's not only having frailty, she's also a big liar. At kasabwat niya yung Trillanes na pumapapil na naman uli. Naku, paring Alo. Anong masasabi mo? Sad case. Pero ano ba itong decades of accusations na ito kay Duterte? Ito ba kailangan panuurin pa natin? Tingnan nga natin. Tingnan nga natin. Yun yung sinasabi ni Jinggoy Estrada. Natitirang duda ng atin pong Pangulo ay isang mamamatay tao at sociopathic serial killer. For over a decade, Leila de Lima has held a personal grudge against Rodrigo Duterte. It started when she was chair of the Commission on Human Rights. What peace, what order do we give to the people of Davao City if no one is free to speak their intolerance for vigilant killings, for fear for their own lives? She investigated the so-called Davao Squad, but no case prospered. Ang mga maging witnesses ay hindi pa willing, takot pa na mag-testify against the former mayor. Then she became Secretary of Justice. Still, no charges, no court filings, just noise. And when she became senator, her attacks grew louder. She used every opportunity to paint Duterte as a criminal. But here's the truth.
After all the accusations, all the press conferences, all the Senate hearings, not once did she file a formal case against him in court. Not a single charge. At hanggang ngayon, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence. Instead, she built a career on hate, obsessed with bringing Duterte down, yet never proving a thing. Yun ang pagkatao nitong maganda ba ito? Anong tingin mo? May kagandahan? May kagandahan ba ito? Ha? O hanggang pangdayan lang at pang-junel? Junel! Oh. Ay, nako. So, yun lang po mga kababayan. At walang-wala talagang katutulan itong mga dilawan. Oo. Magmula doon sa isang kriminal na huli ng illegal possession of firearm pero buhay pa rin hanggang ngayon, yung kanyang girlfriend na pasaway sa Senado, may nagmamadali sa impeachment pero hindi niya minamadali yung kaso na sinampak ko na paano yun? Siguro naayos niya sa ombudsman Oo. Next time bulatlak ko yung kaso na pinail ko. Si Robin Padilla na kulong dahil dito sa illegal possession of firearm. No. Paano nakalusot? Sabi nga nung news report, nag-ano daw nag-sorry daw kay Noynoy. Alam mo naman, forgiving si Noynoy Pinorgive. In other words, hindi na pinurso yung criminal cases against him for illegal possession of firearm. So, yun po mga kababayan, ang mga grupo na humahabol kay Vice President Sara, but people without credibility. Namely, Hontivirus, may kaso na pending case yan na wiretapping at saka kidnapping of minor. Sinabi na rin ni Perdito Pasio yan kasi kami magkasama nung pinuntahan namin yan at kasama namin yung tatay ng mga bata. Tinago niya yung mga bata. Tapos ito namang isa. Sabi ni Jinggoy, walang na-file ng kaso. So, are these the kind of people na mobilizing against Vice President Sara? What credibility do they have? Walang moral ascendancy. Oo. Nakakahiya. Bunch of people without integrity and no dignity at all. Yan lang po, mga kababayan. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat.